Okay mga kamats, mga kaibigan, the conclusion, I guess this would be the conclusion kasi umabot na sa Rapid Tulfo in action. Although wala si Sir Rapid dyan, nandyan si Sir Garrett. Alam nyo kasi ako naman, okay lang para sa akin, okay lang naman talaga magpatulfo kayo. Lalong-lalo na kung wala kayo sa buhay, nandyan ang Rapid Tulfo in action as a platform for those who are in need, okay? Pero kailangan in need ka dapat. Kailangan talagang sobrang hindi mo na alam yung gagawin mo, di ba? I mean, yes, meron tayong Public Attorney's Office, yung PAW for the indigents, but if you are someone na nasa gitna and you want people to help you out sa problema mo, nandiyan ang Rapid Tulfo in action. Pero kung influencer ka na may pera at kaya mong kumuha ng abogado, tangina, umiwas na kayo dyan, men. Like, alam na alam yung galawan niya eh. Si Meiko naman, sige, nakakaiyak talaga yung pinagdaanan niya. Siyempre, nag-cheat sa kanya, allegedly, yung kanyang asawa, di ba? Sige, bigay natin sa kanya yun. Pero, parang this is already pushing the drama way too far. Kung ako dun sa staff ni Sir Rafi, hindi ko na kinuha sana to eh. Hinayaan ko na lang to eh. Kasi, kita nyo, wala naman talagang na-resolve na totoo dito. Ito yun eh. Siyempre, ini-encourage ko kayong panoorin to sa Rapid Tulfo in action. Kasi nga, yung rights niya kasi, ABC na lang eh. Kumbaga, alam mo yung, ikaw ang nagpatayo ng bahay, yes, pero yung bahay kung saan tinayo yun ay sa magulang mo. So, yung lupa na yun, sa kanila yon. So, sila magdi-decide kung ano yung option nila. Kung paparentahan sa'yo, kung ibebenta sa'yo, kung ibebenta yung bahay kasama yung tapos hati-hati na sila. Kasi yun yung gustong mangyari ni Meiko. Pero ayaw yun ng magulang. So, yun yung TLDR nito. I encourage everyone to watch this video kasi mas malalim yung explanation din dyan ni Atty. Garrett eh. Tapos, ang masakit pa dito, conjugal property pala yung bahay na yon, hindi lang yung lupa. So, ibig sabihin, kung paramihan ng rights, mas maraming rights dun si Patrick na inaaway niya sa internet. At ginagatungan ng mga tangang kaibigan nitong si Meiko. Sorry, ang bobobo niya mga atit kuya eh. Kasi dapat, kung kaibigan kita, alam ko dapat kung yung sitwasyon mo. Na wala pala silang prenuptial agreement. Ibig sabihin, hati sila. Conjugal property, my God. May gulay. Okay, game. Ayan. Ako naman, nakaawa naman talaga ako kay Meiko. Kasi nga, syempre, kahit saan mo tignan talaga, may level of abuse pa rin na ginawa si Patrick if totoo na nag-cheat talaga siya. Okay, allegations niya yun nung ni Meiko yun sa kanya eh. But my point here is that kung may ginawang kasalanan sa iyo yung kapwa mo, regardless kung asawa mo yan or hindi, social media is not the platform to make him accountable for his actions. Mali eh, di ba? Paulit-ulit tayo dyan eh. Tangina eh, atuloy. Talagang ganda ng piano. Din. I'm so sorry. Ayan, nag-sorry. Alam ko po, nasaktan ko po kayo. Dahil inatake ko po si Patrick sa social media, nagpadala po ako sa galit ko. Hindi, alam mo, yung mga unang 2 video, let's say, unang 4 na video, okay? Unang 4 na TikTok video, okay lang. Kasi sasabunin din siya ni Atty. Garrett dyan eh. Parang maintindihan mo pa eh. Kasi woman scorn siya eh, di ba? Sige. Meron pang laban yun eh. Actually, mas gugustuhin ko nga, wag ka na mag-post eh. Rekta mo na agad sa korte. Kasi may karapatan mo naman yun eh. Kung completos recados ka kung sa ebidensya, edi akyat mo na, isampa mo na agad. Matik yan, di ba? Kasuhan mo ng kasuhan, di ba? Kasi hindi naman nawawala yung karapatan mo bilang tao kapag naging content creator ka. Okay? Actually, dapat nga mas ina-assert mo yung rights mo eh kung content creator ka kasi maraming nanonood sa'yo eh. Ibig sabihin, papakita mo sa tao that there are consequences to the actions that you're doing. Hindi lang to content lang. O ngayon, anong ginagawa niya? Iyak siya malala. Okay, kasi nga,
Ako naman, ina-acknowledge ko naman talaga na nasaktan siya. Hindi ko tinatanggal sa kanya yon. Pero, again, that does not give her the rights to put the law into her own rights. Di ba? Hindi ko ini-invalidate yung kanyang mental health. Di ba? Hindi. What I am invalidating sa kanya is the way she put the law into her own hands. Anong ginawa niya? Ang dami niyang kasiraan na sinabi kay Patrick. Yung allegations niya, pinukpok niya as totoo eh. Yung mga kaibigan niya, imbis na awatin siya, gumatong pa. Yun naman pala, nalaman-laman natin, etong babae, at si Patrick, wala pala silang prenuptial agreement. Ibig sabihin, hati sila sa lahat. Conjugal property. Yari, di ba? Paano yan? Yung pera mong 5 milyon, di mo na halos mabawi yun. Napatayo mo na. Ikaw nga nagbayad. Kaso may share pa rin yan si Patrick is by his rights, di ba? Wala eh. Kasi nauna yung pagko-content, di ba? Nauna yung pagpo-post. Ngayon, iyak sa Tulfo. Anong magagawa ng ng Raffy Tulfo in action dyan? Yung mga tao na yan, tinutulungan lang kayo sa proseso ng batas dito sa Pilipinas. Hindi naman sila extrajudicial. Hindi eh. They are also helping you out to know your rights. Tuloy natin. Nakakainis. Diyos mio. I have no excuse. I'm very sorry po. Sorry na lang bigla. Dapat sinabi mo yan noon pa. 'Di ba? Sinabi pa niya dito, gusto niya daw patibag. Wag na. Ako kasi yun yung unang stand ko. Kung pera ko yung ginamit diyan, papatibag ko yan. Bakit ba? Ngaw, tuloy. Hindi ko po gusto saktan kayo. Nagsosorry siya dun sa magulang. Diba sinabi ko na sa inyo yan, matagal na panahon na. Simulat sa pool pa lang nitong issue na to. Walang masosolve na kahit anong bagay dito sa social media. Wala. Nothing, nada, zero, null, void. Wala. So, anong gagawin mo para maayos yung pribadong problema nyo? Punta ka sa court, di ba? Or kausapin nyo si Patrick na magkasinsinan tapos maghiwalay kayo kung kinikailangan. Ang punto dito is that hindi na kailangan pang ilagay sa social media yung mga problemang pampamilya nyo. I acknowledge talaga na mabigat itong dinadala mo, Meiko. Pero kailan ba tayo matututo? Anong magagawa ng Raffy Tulfo in action dyan? Bibigyan ka ng 1.3 million views sa TikTok, sa YouTube at trending kayo sa number 3. And then what? Will this solve anything? If anything, baka nga iba yung isipin ng mga fans mo. Kasi ikaw yung nagmumukhang nagpapakumbaba. Pero itong mga pribadong citizen na to, hindi nila alam yung gagawin nila when pagpunta nila sa Facebook, milyong fans mo yung magsasabi sa kanila ng kung ano-ano. 'Di ba? You have to draw the line somewhere sa mga ganitong bagay. It's very frustrating mga lods kasi hindi naman yung platform kasi ni Sir Raffy Tulfo minsan nagagamit talaga dito sa mga ganitong walang kakwenta-kwentang bagay na dapat din na walang kwenta in the sense na it's a private matter na kayo na mag-resolve niyan. Dadamin yung pera eh. Di kayo makakuha ng abogado. Fraction lang niya ng ginastos mo sa bayang abogado. Di ba? Why? Why oh why? Diyos ko na eh. Dahil hindi naman kayo pinapalayas. Ibig sabihin, pwede nyo pang tiran doon. Ang ayaw nyo lang, nandun si Patrick, di wag mong pansinin. Why is it going to be the problem of the Filipino people, yung pribadong buhay nyo? Kasi ito yung mahirap eh. Nakikiusap ako sa lahat ng content creator na magto-trauma dump doon sa mga sa mga yung mga problema nyo dito sa social media. Anuhin nyo naman, ito, di ba entertaining to kasi may butas yung aking damit. Kasi gusto ko, pag nanood ng tao sa akin, nag-enjoy sila. Hindi yung trauma ko or yung gigil ko, sila yung magbubuhat. Kasi yun na yung nangyayari. I know, yung nangyari kay Meiko is very traumatic. I understand that. Pero there is a proper forum for everything. What does she need to do right now? Who does she needs to talk to? Number one, if it's a problem of property, punta ka sa abogado. May pera ka pang abogado, gamitin mo yung pera na yun para pumunta sa abogado at
at doon ka magsumbong. Okay, check, 'di ba? O gusto mo paano mo kung hindi mo na kaya yung emotions mo, saan ka pupunta? Merong psychiatrist, merong psychologist kung gusto mo mas mahabang session at ipaplano yung emotions mo. 'Di ba? There is a lot of ways to handle this. And the last thing that you should do if you have problem in your personal life is to go to fucking social media. At saka yung mga kaibigan mo na yan, yung mga kung saan-saan ka dinadala, naiintindihan ko gusto nilang tumulong, pero sana mag-isip naman kayo. Tigilan nyo na yung pag-i-encourage kay Meiko na mag-post about dito. Yan, magsosorry siya, nagda-damage control siya, pero what if magsalita na naman si Patrick? Another round of kabobohan, di ba mga Lods? Alam mo yun, I'm getting frustrated kasi ito na yung nagiging trend ng mga bagong social media influencer ngayon na maging content creator ngayon, na mas inuuna nila yung pagpo-post kaysa alamin yung consequences ng pagpo-post nila. I've learned the hard way. Will you learn the hard way as well? Or will you listen now and create content na hindi ganito, 'di ba? Ewan ko mga Lods, kasi baka views lang talaga ang usapan dito. Yan lang naman yung sa akin for today. Maraming salamat sa Rafi Tulfo in Action at kay Attorney Garrett. Gege mga Lods.